Brigada Lay and Brigada Abs halos hindi umabot ng kalahating oras itong ginawang pagharap ni ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa pre-trial chamber ng ICC. At isa-isa nga dumaan sa proseso si dating Pangulong Duterte, although hindi siya nakadalo personally, siya ay nakita naman na nakaupo at naka-business suit, nakatuksedo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although makikita, Brigada Lay, doon sa pagsasalita kanina ni dating Pangulong Duterte na sa pagpapakilala ng kanyang pangalan, kung pinarecite kung ano yung kanyang buong pangalan, yung kanyang birthday, tinanong din siya na maririnig yung parang nanghihina, nauutal. Parang nagkaralkal. Parang hirap. Parang garalgal yung boses, parang hindi ito yung kilala nating Duterte na kapag ka nagsasalita matapang, talagang may authority, pero ibang Duterte yung humarap ngayon dito sa sa initial proceeding na ito, Brigada Lay, at Brigada Abs. So after ipinakilala, kanina ay inisa-isa rin itong kanyang mga kaso. Binasa yung charges sa wikang Ingles. Kasama dito yung binabanggit yung pag-murder sa 19 katao na allegedly mga drug pusher na di umano'y pinatay ng Davao Death Squad between sa year 2011 hanggang 2016 at ang isa pang kaso ay pag-murder ng at least 24 person, allegedly mga criminals din na kinabibilangan ng mga drug pusher na pinatay daw under supervision ng Philippine Law Enforcement during nung panahon na siya ay presidente taong 2016 hanggang 2019. After mabasa yung kanyang mga charges, isinunod na inisa-isang basahin yung kanyang mga rights, kabilang dito yung karapatan nito sa libreng interpreter at pwedeng makausap at pumili ng kanyang legal counsel. Speaking of legal counsel, Brigada Lay and Brigada Abs, nakita natin kanina si dating Executive Secretary Salvador Miguel Dela. Mag-isa lang siya doon, no? Oo, siya lang yung mag-isa. Mukhang hindi yata napayagan dahil may binanggit din itong si Yolya na 2 motion ng kampo ni Duterte na hindi nila inaprobahan. So baka kabilang na dito itong hiling na maging legal counsel itong si Attorney Harry Roque. At yung pagpapaliban, obviously, ay hindi na aprobahan dahil nga natuloy ngayon yung pagharap niya sa pre-trial member. Maliban dyan, binasa naman ni Medialdea yung manifestation nito regarding sa mga circumstansya sa pag-aresto. Mula sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte hanggang sa pagdala sa kanya sa The Hague, kung saan tinawag niya itong extrajudicial rendition, pure and simple kidnapping. Inilarawan din itong grave abuse of judicial process, yung nangyari daw na pag-aresto ng mga otoridad dito kay dating Pangulong Duterte. At binanggit niya na kaninang umaga niya lang daw nakausap ang dating Pangulo para i-discuss yung mga legal issues at hindi niya rin daw na ipakita yung hard copy ng arrest warrant. At binabanggit naman ng ICC chamber na tinastify na mentally aware and fit itong dating Pangulo para makadalo dito sa hearing. At ang inaabangan, Brigada Lay, maliban dito sa 2 prosesong ating nabanggit kanina, yung pangatlo, yung pagsiset ng yung next na magiging hearing, itong presentation o confirmation of charges na itinakda, medyo matagal-tagal pa, Brigada Lay, September 23, 2025. Ilang buwan pa yan mula ngayon, April, May, June, July, August, almost 6 months na bago pa ang susunod na magiging hearing ni dating Pangulong Duterte. Pero pwede pa daw yun ma-postponed. Ang sabi ng ICC, depende sa sitwasyon. So yun yung binabanggit kanina. Yun, sige. Maraming salamat, Brigada Maricar. At ganun lang, no? Hindi naman talagang naging matagal yung pagdinig. At sabi nga, yun lang, presentation lang at confirm lang na talagang yung dinala sa kanila ay walang iba kundi yung